Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Walang Modo kapag walang script. Ito ang banat ng palasyo matapos tawagin ni Vice President Sara Duterte na walang hiya si President Bongbong Marcos. Para kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tila inilalarawan ni BP Sara ang kanyang pamilya sa pagbanggit ng walang hiya. Sabi ng Tikler, ito ang buwelta, resback ng palasyo. Ang salitang walang hiya ay tamang description sa mga alam nating murderer, may mga assassin na kinumisyon para pumatay ng kalaban, sa mga nananakot ng mga tao sa bar, at sa mga gumagawa ng fake news laban sa iba para palitawing sila ang tama at makabayan. So, ito ang resback nila sa walang hiya. Walang hiya, walang modo. So, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Sino ba talagang walang hiya? Sino ba ang walang modo? Okay? Reaction. Sandali. Kung maraming tumatawa, silang walang hiya. 69,000 ang nag-react. 52,000 ang tumatawa, 15,000 lang ang nag-like. So yang 52,000 na yan, halos 88% ang tumatawa dito sa palasyo kay Auntie Claire. Mas naniniwala itong 88% sa pahayag ni BP Sara. So, sa battle of public opinion or public perception, sila ang walang hiya. Basa tayo sa mga comments. Robilisa Salonga, hahaha, Claire, bangag din. Paulo Canillo, Olol, Claire, halik sa puwet ng amo mo, wala kang ang say sa issues ng bayan. Si Auntie Claire, marunong lang umatake at dumipensa. And she's good. Yung trabaho niya is hindi yung para i-unite, hindi yung makakuha ng suporta para sa administrasyon, kundi para atakihin ang kalaban ng administrasyon at depensahan ang kanyang mga amo laban sa batikos. And in fairness, marunong siyang sumagot, but ang tanong, yung sagot ba niya is nakakatulong para makakuha ng suporta sa taong bayan? To me, hindi. Yung negative 15% na net satisfaction rating ng Pangulo, ang isang dahilan dyan ay dahil dito kay Auntie Claire. Dahil maraming, ako, tinatawanan ko na lang si Auntie Claire basta nagsalita. Given na yan. Kaya ni-recruit siya as Palace Press Officer for this purpose. Para saluin ang mga birada laban sa kanyang amo. Joel Chanco, kumahol na naman ang aso ni BBM. Attack dog na talaga siya. Ay, nako, sinisildohan ng taong bayan ng isang attack dog. Karande, tapos si BBM, kapag walang script, ano siya? Ganon. Pag ambush interview, bakit naggaganon, ano? Hindi niya ma-straight yung ano. Kung minsan din, maganda rin ang flow. Mamaya, biglang maputol, da. 'Di ba? 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 'Di
Grabe. Ah, Rosemary, digamo, BBM when there's no script. Ah, yes. eh, si BP Sara, hindi yan nag-script. Pag nagsalita, maliban lang sa mga public gatherings, yung mga formal, na-invite siya na speaker, yan. May binabasa yan. But kung interview lang, wala lang. Kung ano yung nasa puso niya. Prangkahan, kagaya ito. Diyan ako believe sa ating BP, hindi siya plastic. Kung galit, galit. Oh. Sino ang may tapang? Maliban kay Senator Aimia. Magkaibigan nga sila. Pag bira. Walang walang preno ang mga bibig pag nagsalita si Senator Aimee at BP Sara. Walang ya. Oh, speaking of yung comment ni BP, ayokong agawin ang administrasyon. Wala naman akong kapangyarihan. Correct. Anong magagawa niya? Kaya sabi niya, hindi ako gagawa ng extra constitutional means. Correct. Noon pa niya, sinabi niya yan. Gusto kong matapos ni BBM ang kanyang termino. O, kahapon lang yan, nilarawan niya sa poll. Gusto ko makita ng taong bayan up to the very end, meaning 2028, kung gaano kawalang ya si BBM. Yan ako. Para bang kaparis din yan nung sinampal niya yung sheriff. Galit, galit. Oh, ngayon, walang hiya ka. Sige lang, ituloy mo ang kawalang hiyaan mo. Para lalong makita ng taong bayan. Tapusin mo ang termino mo. Go ahead. Sa 2028 na lang ako mag-take over. Linisan ang iyong mga kalat. Tapos itong presidente naman natatakot ng kanyang legacy daw ay hindi tutuloy ng kanyang successor. Yes, of course. Bakit niya itutuloy yung talamak na korupsyon? Be? Ano bang magandang legacy na nagawa ng administrasyon ito? Kung meron man, bad legacy. Yung pagkidnap sa ating Tatay Digong, that's the worst legacy na iiwanan ng administrasyon ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ako sa balay ni Auntie Carmela Sabinoy nga taga Barangay San Rafael, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang natabangan na mugero ug muna pod ni ang itsura sa iyang atop nga iyang pulihan karon sa gitabang sa iyang nga yero. So makita gid nato nga mga dagko na gid kayo og buslot ang iyang atop. Og ang kinidapit gani trapal lang ang atop. So na tubig nga naputos sa trapal. So mo na ni ang gitabang nga nga yero nga napulo ka buok nga di 8 kataas.
Og karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gid nato nga maayo na gid ang ilang atop. Salamat sa Ginoo kay natagaan namig sin ug salamat sad sa naghatag og sin nga napulian na gyud ang among atop nga pila na katuig, napulo na katuig, nagatulog-tulogan namin na salamat karon kay napulian na. Kay sa inyo sa naghatag sa among atop. Salamat kayo. Salamat kaayo.